Isang gintong galang, ipinagpalit sa barya ng sariling dugo. Habang nagtitiis si Aurora sa sakit ng katawan, ang anak niyang si Mateo at manugang na si Glenda ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Wala ka ng silbi, matanda ka na. Sigaw ng kawalang hiyaan, ngunit ang pusong nadurog ay muling mabubuo para sa isang paniningil, isang ina, isang palaban. Handa na bang talikuran ng anak para sa katarungan? Paano kung ang huling yakap ay ang huling pagkakanulo? Ano ba yan, Mateo? Ang bagal-bagal na talaga ng nanay mo. Minsan, naiisip ko kung nakakatulong pa ba siya rito o dagdag na lang sa gastusin at alalahanin natin. Ang boses ni Glenda ay matalas, tumatago sa manipis na dingding ng kusina at tila isang malamig na presensya na dapo sa balat ni Aurora. Natigilan ang matanda sa harap ng mainit na kawali. Hawak niya ang sandok. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng rayuma na tila kinakain ng kanyang mga kasukasuan ngayong madaling araw. 5:00 pa lamang ng umaga. Ang hangin ay malamig at nanunuot sa kanyang suot na lumang duster. Ngunit ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo. Sa kabila ng sakit ng kanyang tuhod na tila dinidikdik ng libu-libong karayom sa bawat hakbang, pinilit niyang gumising ng mas maaga upang ihanda ang paboritong sinangag at pritong saging ni Mateo. Gusto niyang bago man lang umalis ang kanyang kaisa-isang anak patungo sa trabaho, ay mabusog ito sa pagmamahal na idinaan niya sa pagluluto. Subalit ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang silid ay tila isang lason na dahan-dahang pumatak sa kanyang puso. Ang bawat patak ay may dalang bigat, isang uri ng kirot na hindi kayang lunasan ng anumang gamot na iniinom niya sa gabi. "Hayaan mo na, Glenda," sagot ni Mateo. Ang boses nito ay walang bahid ng pagtatanggol, sa halip ay puno ng pagkabagot. "Matanda na si nanay. Alam mo naman, yung lupa sa Laguna ang inaasahan natin. Kapag napirmahan na niya ang papeles, hindi na natin kailangang magtiis sa ganitong buhay." Dahan-dahang ibinaba ni Aurora ang sandok. Walang ingay ang pagkakalapat nito sa gilid ng kalan, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ay tila isang pagsabog ng pait. Ang lupang binabanggit ni Mateo ay ang huling alaala ng kanyang yumaong asawa, ang katas ng kanyang dugo at pawis, bilang isang engineer na nagtrabaho sa ilalim ng nakapapasong araw sa loob ng 3 dekada. Iyon ang kanyang seguridad, ang kanyang tanging sandigan sa takip silim ng kanyang buhay. Huminga siya ng malalim, pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Pinahid niya ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang duster. Hindi siya dapat umiyak. Hindi sa harap ng mga pagkaing inihanda niya ng may buong katapatan. Inayos niya ang mga plato sa hapagkainan. Isa-isang inilapag ang mga platito, ang kutsara at tinidor, na tila isang ritual ng pagpapakumbaba. Nang lumabas ang mag-asawa mula sa kanilang silid, agad na umupo si Mateo at kinuha ang kanyang cellphone, hindi man lang sulyapan ng ina na naghihintay ng kahit isang tipid ng ngiti. Si Glenda naman ay umupo nang may kasamang irap, tila ang bawat amoy ng bawang sa bahay ay isang insulto sa kanyang pagkatao. "Nay, ang alat naman yata ng tuyo mo ngayon," reklamo ni Glenda matapos ang unang subo. "Sabi ko naman sa'yo, konting ingat sa pagtitimpla. High blood na nga kami sa stress, dadagdagan mo pa ng alat." Nanatiling nakatayo si Aurora sa tabi ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa likuran. Gusto niyang sabihin na ang tuyong iyon ay binili niya gamit ang barya mula sa kanyang sariling alkansya dahil hindi na siya binibigyan ni Mateo ng panggastos sa palengke. Gusto niyang ipaalala na ang bawat butil ng kanin na kinakain nila ay mula sa kanyang pinaghirapang pensyon. Ngunit ang dila niya ay tila naging bato. "Pasensya ka na, Glenda. Medyo malabo na rin kasi ang paningin ko sa dilim," mahinahong tugon ni Aurora. Ang boses ay sapat lamang upang marinig
ngunit puno ng panginginig na tila isang dahon sa gitna ng bagyo. Tumingala si Mateo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang mga bintanang matagal nang nakasara sa sikat ng araw. Nay, speaking of paningin, baka mas lalong lumabo yan kung hindi tayo makakalipat sa mas magandang subdivision. Yung kumpanya ko, kailangan ng investment. Yung titulo ng lupa, asan na ba? Sabi ko naman sa'yo, para sa amin din to ni Junjun. Tumingin si Aurora sa kanyang anak. Nakikita niya sa mukha ni Mateo ang mga bakas ng sanggol na noon ay iniiyakan niya tuwing may sakit. Ang batang pinag-aral niya sa pinakamagandang paaralan habang siya ay nagtitiis sa pagtitipid. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay parang isang estranghero na may suot na mukha ng kanyang anak. Dahan-dahang hinawakan ni Aurora ang gintong galang sa kanyang kaliwang braso. Ang lamig ng metal ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang lakas. Ito ang kanyang huling hiyas, ang simbolong kanyang dangal bilang isang ina at bilang isang propesyonal. Pag-iisipan ko, Mateo, malaking bagay ang lupang iyon. Ang tanging nasabi niya. Tumayo si Mateo ng padabog. Ang upuan ay lumikha ng isang mahabang tunog sa sahig na tila isang hiyaw ng pagkadismaya. Pag-iisipan, Nay, we don't have time for that. Kung ayaw mong tumulong, sabihin mo lang. Para hindi kami umaasa sa wala. Baka nakakalimutan mo, kami ang nag-aalaga sa iyo rito. Iniwan si Aurora na mag-isa sa gitna ng kusina habang ang mag-asawa ay nagmamadaling lumabas ng bahay. Ang katahimikan na naiwan ay hindi payapa. Ito ay isang uri ng katahimikan na mabigat, puno ng mga hindi nasabing hinanakit at mga pangarap na dahan-dahang natutunaw. Lumapit si Aurora sa bintana. Pinagmamasdan ng kanyang anak na pasakay sa sasakyan. Ang sasakyang siya rin ang nagbayad ng down payment. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awitin na walang katapusan. Kailan pa naging ganito kabigat ang magmahal ng sariling dugo? Kailan pa naging banyaga ang tahanang siya mismo ang nagtayo? Sa ilalim ng liwanag ng umaga, ang gintong galang sa kanyang braso ay kuminang. Ngunit ang kinang nito ay tila isang babala, isang paalala na ang lahat ng bagay na kumikinang ay may katapat na sakripisyo. At ang sakripisyong yon ay baka hindi na sapat para iligtas ang isang pusong matagal nang binalot ng kasakiman. Nay, baka naman kung saan-saan mo lang nailagay. Alam mo naman ang edad mo, minsan ay naglalaro na ang isip mo at nakakalimutan mo na ang mga simpleng bagay. Ang mga salitang iyon ni Glenda ay binitawan ng may kasamang matamis, ngunit nakalalasong ngiti habang ito ay nakasandal sa hamba ng pinto ng silid ni Aurora. Pinapanood niya ang matanda na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang pulang pelos na kahon. Sa loob ng maliit na silid na amoy, mabulaklak na pulbo at lumang papel, tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Aurora. Kabababa pa lamang niya ng gamit mula sa itaas ng aparador, isang gawain na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang likuran upang tingnan ang kaisa-isang hiyas na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang gintong galang. Ito ay hindi lamang isang alahas. Ito ang gantimpala sa kanyang sarili nang matapos niya ang kanyang unang malaking proyekto bilang isang structural engineer. 30 taon na ang nakalilipas. Ito ang saksi sa mga gabing hindi siya natulog para lamang matiyak na matatag ang bawat pundasyong kanyang itinatayo. Dahan-dahang kinuha ni Aurora ang galang mula sa kahon. Ngunit sa sandaling lumapat ang metal sa kanyang palad, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang mga bisig. Bilang isang babaeng binuo, ang karera sa pagkilala ng bigat ng bakal at tibay ng semento. Alam niya. Alam ng kanyang mga daliri ang pagkakaiba ng tunay sa huwad. Ang galang na hawak niya ay napakagaan, tila walang laman. At ang kinang nito ay masyadong dilaw, isang uri ng kinang na mapanlinlang at madaling kumupas. Iba ito. Bulong ni Aurora
Ang kanyang tinig ay halos kapantay ng mahinang pagaspas ng tuyong dahon sa hangin. Iba ang bigat nito, Glenda. Hindi ito ang kuwintas na isinuot ko noong binyag ni Mateo. Hindi ito ang iniwan ko sa loob ng baul na ito. Lumapit si Glenda, marahan ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng lumang alpombra. Kinuha niya ang alahas mula sa kamay ni Aurora. May bahid ng pag-aalala ang kanyang mukha. Nay, baka naman dahil matagal na itong nakatago, nag-iba lang ang pakiramdam mo. O baka naman, alam mo na pagkakamalan mo lang. Maingat niyang tugon. Dahil sa mga iniinom mong gamot sa gabi, nagiging malilimutin ka na. Noong isang linggo nga, hinanap mo ang tsinelas mo habang suot-suot mo na pala. Tumawa ng mahina si Glenda. Isang tunog na tila pagkiskis ng matatalas na kuko sa isang pader. Ang bawat salita niya ay isang uri ng gaslighting. Isang dahan-dahang pag-ukit sa kumpiyansa ni Aurora sa kanyang sariling kaisipan. Gustong isigaw ni Aurora na malinaw pa ang kanyang alaala. Naalala pa niya ang gabi bago ang party ng kumpanya ni Mateo kung kailan hinirang ni Glenda ang galang na ito dahil kailangan daw niyang mabukhang kagalang-galang sa harap ng mga kliyente. Naalala ni Aurora ang pag-aalinlangan niya noon, ngunit dahil sa pagmamahal sa anak at sa hangaring makatulong sa karera nito, ibinigay niya ang alahas. Nang ibalik ito ni Glenda makalipas ang 3 araw, mabilis itong inilagay ng matanda sa kahon nang hindi na tinitingnan dahil buo ang kanyang tiwala na ang kanyang pamilya ay hindi kailanman magagawang saktan ng kanyang dangal. Ito ang ibinalik mo sa akin ng mga nakaraang buwan, di ba? Tanong ni Aurora. Pilit na tinititigan ang kanyang manugang sa mga mata. Hindi umiwas ng tingin si Glenda. Sa halip, lumabas ang isang anyo ng pagkairita sa kanyang mukha. Nay, parang pinararatangan mo naman ako niyan. Pagkatapos ng lahat ng pag-aalaga namin sa iyo rito, ganyan ang isasagot mo? Mateo, Mateo, halika rito. Ang nanay mo, kung ano-ano na naman ang pinagsasabi. Pumasok si Mateo sa silid. Bakas sa mukha ang pagod at ang nakasanayang kawalang bahala. Ano na naman ba yan? Ang aga-aga, naririnig ko na naman ang boses niyo hanggang sa labas. Ang nanay mo, Mateo, sinasabi niyang pinalitan ko raw ang galang niya. Isipin mo yun. Ako pa ang lalabas na magnanakaw sa sarili nating bahay? Sumbong ni Glenda, sabay pahid ng kunwaring luha sa gilid ng kanyang mata. Tumingin si Mateo kay Aurora, walang lambot sa kanyang mga mata. Tila nakalimutan na niya na ang mga kamay na hawak, ang peking alahas ngayon, ay ang parehong mga kamay na nag-aruga sa kanya noong siya ay musmus pa. Nay, sapat na. Itago mo na yan. Masyado mo lang binibigyang halaga ang mga gamit na yan. Kung peke man yan o hindi, ano ang halaga niyan kumpara sa katahimikan ng pamilya natin? O baka naman sadyang nagiging ulyanin ka na talaga? Naiwang nakatayo si Aurora sa gitna ng kanyang silid habang sabay na lumabas ang mag-asawa. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Isang tunog na tila pinal na paghihiwalay sa kanya mula sa mundong dati niyang pinamumunuan. Muli niyang tiningnan ang hawak na alahas. Sa ilalim ng bumbilya ng kanyang silid, ang peking ginto ay tila nangungutya sa kanya. Isang malalim na pait ang namuo sa kanyang dibdib. Hindi ang halaga ng ginto ang nagpapayak sa kanya sa mga sandaling ito, kundi ang katotohanan ang kanyang sariling anak ay mas piniling paniwalaan ang isang kasinungalingan kaysa sa katotohanan ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, dinarama ang bawat tibok ng puso na puno ng bigat. Paano niya nagawang palakihin ang isang anak na kayang itapon ang alaala ng kanyang ama para lamang sa isang pirasong kinang na walang halaga? Sa loob ng katahimikan ng silid, isang katanungan ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Aurora. Kung ang gintong ito ay naging tanso, gaano pa kaya ang pagmamahal na akala niya ay totoo? Inilapit niya ang peking galang sa kanyang mukha. At doon, sa gitna ng anino ng kanyang aparador, naramdaman niya ang unang patak ng luha. Hindi ng pagsuko, kundi ng isang hapdi na unti-unting nagiging apoy.
Kung ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay itinuturing na nilang basura, marahil ay panahon na upang ipakita niya sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang pundasyong pilit nilang ginigiba. Sana ay hindi na lang umabot sa ganito, Mateo. Pero aminin natin, pabigat na siya. Ang insurance policy na kinuha mo para sa kanya, iyon na lang ang natitirang barahan natin para mabayaran ang lahat ng utang mo sa sugal. Ang tinig ni Glenda ay parang isang malamig na bulong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng madilim na silid, nakahiga si Aurora sa kanyang lumang kama. Ang kanyang katawan ay tuwid na parang isang estatwa. Sa ilalim ng manipis na kumot, nakapikit ang kanyang mga mata. Pilit na pinatitigil ang bawat paggalaw. Kahit ang paghinga ay dahan-dahan niyang pinababagal upang hindi siya mahalata ng mag-asawang nag-uusap sa kabilang panig ng manipis na dingding. Ang gabi ay binalot ng isang uri ng katahimikan na nakabibingi, kung saan ang bawat kalansing ng baso mula sa kusina ay tila isang babala. Amoy ng matapang na kape at sigarilyo ang humahalo sa amoy ng linimen na ipinahid ni Aurora sa kanyang mga binti kanina. Alam ko, Glenda, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Ang sagot ni Mateo, ang boses nito ay tuyot. Walang bakas ng pag-aalinlangan o kahit katiting na pagmamahal para sa inang nasa kabilang silid. Nakausap ko na ang agent. Kapag may nangyari sa kanya, sapat ang makukuha nating pera para makuha ang bahay sa Laguna at makapagsimula uli. Sa totoo lang, nahihirapan na rin naman si nanay sa kalagayan niya. Baka ito na rin ang paraan para makapagpahinga na siya ng tuluyan. Sa sandaling marinig ang mga salitang yon, tila may isang malaking tipak ng yelo na bumaon sa dibdib ni Aurora. Ang kanyang puso ay nagsimulang humampas sa loob ng kanyang tadyang, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ngunit pinigilan niya ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa mga gabing hindi siya natulog noong bata pa si Mateo, noong ang bawat ubo nito ay nagdudulot sa kanya ng matinding takot, noong ang bawat pangarap niya ay nakasentro lamang sa kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat sentimo na kinita niya mula sa pagdidisenyo ng mga tulay at gusali ay ibinuhos niya rito sa pag-aakalang ang pundasyong itinayo niya sa pag-ibig ay hindi kailanman guguho. Ngunit heto ang kanyang anak, ang kanyang sariling dugo na tinatalakay ang kanyang kamatayan na parang isang transaksyon sa negosyo. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang matalim na bubog na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkatao. Baka naman pwedeng pabilisin ang lahat. Muling mungkahi ni Glenda, ang kanyang tinig ay puno ng kasabikan. Masyadong marami ang iniinom niyang gamot. Isang pagkakamali lang sa dosage. Isang gabi na hindi siya magigising. Sino ang magdududa? Matanda na siya. Sasabihin lang ng mga doktor na mahina na ang puso niya. Hindi sumagot si Mateo. At ang katahimikang yon ang pinakamasakit na tugon para kay Aurora. Ang pananahimik ng kanyang anak ay isang pagsang-ayon sa planong pagkitil sa kanyang buhay. Ang kadiliman ng silid ay tila lalong kumapal, bumabalot sa kanya sa isang malamig na yakap na puno ng pagkakanulo. Naramdaman ni Aurora ang init ng luha na dumadaloy mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang unan. Ang bawat patak ay may dalang bigat ng 3 dekada ng sakripisyo. Gusto niyang bumangon, sumigaw, at tanungin ang kanyang anak kung saan siya nagkamali. Gusto niyang ipaalala rito ang bawat sakripisyong ginawa niya upang maging kagalang-galang itong tao. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang kalooban. Ito ay hindi na lamang sakit. Ito ay isang malamig at matigas na determinasyon. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging engineer, ang kanyang kakayahang bumuo at sumuri ng mga estruktura,
ay tila muling nagising. Nauunawaan na niya ngayon na ang bahay na itinayo niya para sa kanyang anak ay bulok na sa loob at walang halaga ng pagmamahal ang makapagliligtas dito mula sa pagguho. Dahan-dahang idinilat ni Aurora ang kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang paningin ay hindi na malabo dahil sa luha, kundi matalas at puno ng layunin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi nahiyaw ng pagdurusa, kundi isang ritmo ng paghahanda. Sa kabilang silid, narinig niya ang pagpatay ng ilaw at ang marahang paghiga ni Mateo at Glenda, lingid sa kanilang kaalaman na ang matandang ulyanin na pinaplano nilang dispatsahin ay gising na gising. Ang gabi ay hindi na para sa pahinga. Ito na ang simula ng kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng kanilang pagtatraidor. Nanatiling nakatingin si Aurora sa kisame habang ang anino ng mga puno sa labas ay tila sumasayaw sa kanyang pader. Isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili sa ilalim ng katahimikan ng gabi. Hindi siya mamamatay sa paraang gusto nila. Kung ang kanyang anak ay handang maging isang mamamatay tao para sa pera, ipakikita niya rito na ang isang inang marunong magmahal ay isa ring inang marunong maningil ng katarungan. Paano magagawang matulog ng mahimbing ng isang anak sa tabi ng silid ng inang nais niyang kitlan ng hininga? At paano haharapin ni Aurora ang sikat ng araw bukas? Gayong alam niyang ang bawat pagkaing ihahain sa kanya ay maaring maging huling hantungan ng kanyang buhay? Ang bawat kuskus ni Aurora sa mga basang damit ay tila isang pagtatangka na linisin ang sariling dangal na dahan-dahang dinudumihan ng kawalang hiyaan ng kanyang sariling dugo. Ang sikat ng araw sa likod ng kanilang bahay ay matindi. Tumatama sa kanyang likuran na tila isang latigo, ngunit mas mahapdi ang bawat pagyuko niya sa harap ng malaking palanggana. Ang tubig na may sabon ay bumubula sa kanyang paligid. Lumilikha ng mga puting bula na mabilis ding naglalaho, katulad ng mga pangarap niyang magkaroon ng isang mapayapang pagtanda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may hawak na mga blueprint ng dambuhalang mga tulay at gusali, ay puno na ngayon ng kalyo mula sa paglalaba ng mga damit ni Mateo at Glenda. Sa bawat piga niya sa makapal na pantalon ni Mateo, nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang mga kasukasuan. Ngunit sa likod ng pagod, ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa mga nakaraang dekada. Noong siya pa ang kinikilalang engineer Aurora, naalala niya ang amoy ng bagong buhos na semento at ang tunog ng hangin sa itaas ng mga itinatayong tulay sa Laguna. Noon, isang kumpas lang ng kanyang kamay ay sumusunod ang daan-daang manggagawa. Siya ang arkitekto ng mga koneksyon, ang tagapagtayo ng mga estrukturang kayang dumaan sa pinakamalalakas na bagyo. Ang kanyang suot na hard hat ay simbolo ng kanyang tatag. Ngunit ngayon, ang tanging koronang suot niya ay ang isang basang bimpo sa kanyang noo upang maibsan ang init ng araw. Ang bawat tulay na itinayo niya para sa iba ay matatag pa rin, ngunit ang tulay patungo sa puso ng kanyang sariling anak ay tuluyan ng gumuho. Nay, bakit ba ang tagal mong matapos diyan? May pupuntahan kami ni Glenda. Kailangan ko nang maisuot yung paborito kong polo. Ang boses ni Mateo ay bumasag sa katahimikan ng bakuran. Nakatayo ang lalaki sa pinto, maayos ang bihis, habang pinapanood ang kanyang inang nakaluhod sa simento. Hindi man lang siya lumapit upang tulungan itong tumayo o kumuha ng isang balde ng tubig. Pinahid ni Aurora ang pawis sa kanyang mukha gamit ang kanyang braso. Malapit na ito, Mateo. Isasampay ko na lang at matutuyo na ito sa tindi ng sikat ng araw. Lumapit si Mateo, hindi upang tumulong, kundi upang ilabas ang isang paksa na alam ni Aurora na magdadala ng panibagong pait. Nay, kailangan ko yung passbook mo sa bangko. May nakita akong magandang business opportunity. Kailangan ko ng puhunan. Alam mo naman, para din ito sa kinabukasan ni Junjun. Yung huling ipon mo na lang ang kulang para makapagsimula ako. Natigilan si Aurora. Ang passbook na yon ang naglalaman ng kanyang huling pera
mula sa kanyang retirement fund, ang pondong nakalaan para sa kanyang mga gamot at para sa pag-aaral ng kanyang apo sa kolehiyo. Ito na lamang ang natitirang harang sa pagitan niya at ng kabus na kinabukasan. Mateo, anak, iyon na lang ang natitira sa akin. Mahinahong tugon ni Aurora habang pilit na ibinabangon ang sarili mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang mga tuhod ay nagbabanta ng bumigay sa sobrang pangangalay. Iyon ay para sa mga biglaang pangangailangan at para na rin kay Junjun. Marami ka nang nakuha sa akin, pati ang lupa sa Laguna ay kinukuha niyo na rin. Ang mukha ni Mateo ay dahan-dahang nagbago. Ang dating mapagpanggap na lambing ay napalitan ng isang madilim at matalim na tingin. Isang anyo na tila hindi kilala ang babaeng nagluwal sa kanya sa mundo. Nay, huwag ka namang madamot. Ano pa ba ang gagawin mo sa perang yan? Nakatira ka naman dito? Pinapakain ka namin. Binibigyan ng bubong sa itaas ng ulo mo. Hindi mo na kailangan ng perang yan. Ang boses ni Mateo ay naging matigas. Bawat salita ay tila isang demolition ball na sumisira sa huling pader ng pagmamahal ni Aurora. Dito, sa bahay na ako rin naman ang nagbayad? Ang mahinang tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng damdamin. Mateo, anak ko, kailan ka pa naging ganito? Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagpagod para maging kagalang-galang kang tao. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Mateo. Humakbang siya palapit, sapat na upang maramdaman ni Aurora ang panliliit sa ilalim ng anino ng kanyang anak. Kagalang-galang, Nay, ang kailangan ko ay pera, hindi ang mga kwento mo tungkol sa nakaraan. Kung ayaw mong ibigay ang passbook na yan sa maayos na usapan, baka kailangan na nating pag-isipan ang mungkahi ni Glenda. Tumigil ang mundo ni Aurora. Alam niya ang ibig sabihin nito. Masyado na kaming nahihirapan sa pag-aalaga sa iyo rito, Nay. Kung magmamatigas ka, baka mas mabuting sa home for the aged ka na lang dalhin. Patuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pagsisisi. Doon, may mga nurse na titingin sa iyo. At doon, hindi mo na kailangan ng passbook dahil kami na ang magpapatakbo ng lahat ng naiwan mo rito. Naiwang nakatayo si Aurora sa gitna ng init ng araw habang ang tubig sa kanyang paanan ay dahan-dahang natutuyo. Iniiwan ang mga bakas ng sabon na tila mga mantsa sa semento. Ang banta ng kanyang anak ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay na dati ay nagtayo ng mga tulay ay nakakuyom na ngayon sa kanyang tabi. Isang matinding kirot sa dibdib ang naramdaman niya, ngunit hindi ito ang sakit na ikinamamatay, kundi ang sakit na nagpapamulat. Sa bawat patak ng pawis na bumabagsak sa lupa, isang bahagi ng kanyang pagmamahal kay Mateo ang tuluyan ng naglalaho, pinapalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang mga gusaling kanyang itinayo ay nananatiling matatag. Isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Kung ang kanyang sariling anak ang nais maging kaaway ng kanyang kalayaan, ipakikita niya rito na ang isang engineer ay marunong ding magiba ng mga estrukturang wala ng pakinabang, gaano man ito kahalaga sa kanyang nakaraan. Paano magagawang itapon ng isang anak ang kanyang ina sa isang bahay ng mga kinalimutan matapos nitong ibuhos ang buong buhay para sa kanya? At hanggang kailan kayang tiisin ni Aurora ang bawat latay ng kawalang hiyaan bago siya tuluyang bumangon at lumaban? Engineer ka pa rin sa paningin ko, Aurora. Hindi kailanman mabubura ng kahit anong hirap ang dangal na itinayo mo. Ang boses ni Attorney Dante Ramirez ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na kalamnan ni Aurora. Sa loob ng maliit na opisina na amoy, lumang papel at mainit na kape, nakaupo ang matanda sa harap ng kanyang dating kasamahan sa industriya. Ang bawat pahina ng mga dokumento sa mesa
ay dahan-dahang nililipad ng hangin mula sa electric fan. Lumilikha ng isang banayad na tunog ng pagaspas na tila mga pakpak ng ibon na nagnanais makalaya. Tiningnan ni Dante ang mga kamay ni Aurora na nakapatong sa mesa. Ang mga daliri na dati ay bihasa sa paghawak ng mga precision tools ay puno na ngayon ng sugat mula sa matapang na sabon at pagod. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at hindi makapaniwalang paghanga sa katatagan ng babaeng nasa kanyang harap. Dante, kailangan kong malaman ang totoo. Mahinang simula ni Aurora. Ang kanyang boses ay bagaman, mahina ay may tatag ng isang pundasyong hindi pa tuluyang nagigiba. Ang mga papeles na pinapirmahan nila sa akin noong nakaraang buwan. Ano ba talaga ang nilalaman ng mga yon? Isinuot ni Dante ang kanyang salamin at muling binasa ang mga dokumentong palihim na kinuha ni Aurora mula sa cabinet ni Mateo. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang kanyang panga ay tila lalong tumitigas. Ito ay hindi lamang tungkol sa utang, Aurora, paliwanag ni Dante. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Ang pinapirmahan nila sa iyo ay isang special power of attorney na nagbibigay sa kanila ng buong karapatang ibenta ang lahat ng asset mo, ang bahay na tinitirhan nyo ngayon, ang lupa sa Laguna, at maging ang pag-withdraw sa iyong retirement fund. Higit pa roon, may nakapaloob dito na kasunduan na isinusuko mo ang iyong karapatan sa anumang legal na hakbang laban sa kanila sa hinaharap. Naramdaman ni Aurora ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Tila nanikip ang hangin sa loob ng opisina. Hindi lamang palalihim na gumagawa ng mga desisyon ang sariling anak niya. Unti-unti rin siyang naiiwan sa mga bagay na dati magkasama nilang pinapasyahan. Ang bawat dokumentong pinirmahan niya na inakala niyang para sa kapakanan ng pamilya ay ngayon ay nagdulot ng mabigat na pag-aalinlangan sa kaniyang isipan. Dante, narinig ko rin silang nag-uusap tungkol sa insurance policy. Mahinang dagdag ni Aurora, habang ang kaniyang mga mata ay unti-unting napupuno ng luha. Sinasabi nila na mas mapapakinabangan nila ang pera kung wala na ako. Tumayo si Dante at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang abalang kalsada ng Manila. Ang bawat sasakyang dumaraan ay lumilikha ng isang malayo at muffled na dagundong sa kalsada. Ito ay criminal negligence at financial abuse, Aurora. Maaari nating bawiin ang lahat, pero kailangan nating maging matalino. Tulad ng pagtatayo ng tulay, kailangan nating suriin muna ang bawat bitak bago tayo maglagay ng bagong semento. Binuksan ni Dante ang isang drawer at inilabas ang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa harap ni Aurora. Dahil sa mga kwento mo, nagsimula na rin akong mag-imbestiga sa background ni Mateo. Ang iyong anak ay baon sa utang sa mga hindi kagalang-galang na tao dahil sa sugal. At ang manugang mo, si Glenda, ay may kasaysayan na ng panloloko sa dati niyang pinagtrabahuhan. Dahan-dahang binuksan ni Aurora ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga litrato at dokumentong nakapaloob doon. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang malalim na hukay ng kasinungalingan na matagal nang hinuhukay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Aurora. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malamig at matalim na luhika. Magpanggap ka, Aurora. Hayaan mong isipin nila na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Habang abala silang ipagdiwang ang kanilang akalang tagumpay, dahan-dahan nating kukunin ang bawat ebidensya ng kanilang pang-aabuso. Mungkahi ni Dante. Ipakita mo sa kanila na ikaw pa rin ang engineer Aurora na kilala ko. Ang arkitekto na marunong mag-abang sa tamang pagkakataon upang muling itayo ang lahat mula sa guho. Hinawakan ni Aurora ang folder ng mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa karton nito. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ang init ng galit,
kundi ang init ng isang bagong pag-asa. Nang lumabas si Aurora sa opisina ni Dante, ang sikat ng araw ay hindi na kasing hapdi ng kanina. Sa kanyang bag ay bitbit niya ang folder na magiging mitsa ng katotohanan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon sa pintuan ng opisina. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan, tila isang anino na hindi siya mabitawan. Kaya ba niyang panindigan ang pagpapakulong sa sarili niyang anak? O ang pagmamahal ng isang ina ang magiging huling bitak na wawasak sa kanyang plano? Pumunta siya ng na tila isang martilyo na tumitama sa bata. Sa kanyang pagkulit, alam niyang hindi na siya ang biktima na tinitignan ng Mateo at Glenda bilang isang pabigat. Siya na ngayon ang sa ating tanong sa ilalim ng folder na ibinigay ni Dante. May isang papel na hindi pa isang dokumentong may tatak ng tahimik na nakahinda sa pwede na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Isang paunawa na tila naghihintay lamang ng tamang sandali upang lumitaw sa gitna ng mga lihim na unti-unting nabubunyag. Matapos ang merienda at abala na ang lahat sa masayang pag-uusap tungkol sa mga bagong gamit na binili ni na Mateo, dahan-dahang yumuko si Aurora upang kunin ang mga bakanteng pinggan. Tahimik siyang kumilos, wari ipilit itinatago ang bigat ng kanyang iniisip habang nagpapatuloy ang ingay at tawanan sa paligid niya. Sa ilalim ng makapal na mantel ng hapagkainan, isang maliit na bagay ang nakadikit ng maigi sa kahoy. Isang maliit at itim na kagamitan na kanina patahimik na kumukuha ng bawat salita, bawat halakhak at bawat plano ng kanyang pagkakanulo. Ito ang recording device na ibinigay ni Attorney Ramirez. Ang bawat pang-iinsulto ni Glenda at ang bawat pagsang-ayon ni Mateo ay nakatala na ngayon bilang mga ebidensya ng kanilang mental at emosyonal na pang-abuso. Naramdaman ni Aurora ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri habang sinisiguro niyang maayos pa rin ang pagkakakabit nito. Hindi siya ulyanin. Ang kanyang isipan ay kasing talas pa rin ng mga calculator na ginamit niya noon. Ang bawat insulto ay nagiging bala sa kanyang armas at ang bawat tawa ng mga bisita ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon na bawiin ang lahat. Pagbalik niya sa kusina, isinandal ni Aurora ang kanyang likuran sa malamig na pader. Ang ingay mula sa sala ay tila isang malayo at walang kabuluhang ingay na lamang. Hinarap niya ang dilim ng kusina nang may bagong uri ng tapang. Ang dula-dulaan ni na Mateo at Glenda ay malapit nang matapos. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang maliit na tinig sa kanyang puso ang nagtanong. Kapag narinig na ng buong mundo ang mga kasinungalingang ito, may matitira pa bang kahit katiting na pagmamahal sa pagitan ng isang ina at ng kanyang kaisa-isang anak? Dahan-dahang kinapa ni Aurora ang kanyang bulsa kung saan nakatago ang susi ng kanyang lihim na drawer. Ang gabi ay mahaba pa at ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng mesa ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumabog. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Aurora sa kanyang sarili, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Mateo patungo sa kusina. Ang kanyang puso ay nagsimulang humampas sa kanyang dibdib. May napansin ba ito? Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa pagitan ng mag-ina habang papasok si Mateo sa loob ng madilim na silid. Ang anino ni Mateo ay humaba sa sahig, tila isang madilim na banta na nagbabadya sa bawat hakbang. Nay, anong ginagawa mo rito sa dilim? At bakit parang may hinahawakan ka sa ilalim ng mesa kanina? Ang bahay na ito ay may malaking potensyal, Mr. Santos. Prime location. At ang pundasyon ay gawa sa pinakamataas na kalidad ng semento at bakal. Kung gigibain natin ang ilang pader dito, maaari itong maging isang modernong townhouse na madaling maibenta sa merkado. Ang tinig ni Mateo ay puno ng kumpiyansa habang itinuturo ang bawat sulok ng sala. Sa tabi niya ay isang lalaking nakabarong. Hawak ang isang clipboard
at isang mahabang steel tape measure na dahan-dahang inilalabas. Lumilikha ng isang mahaba at manipis na tunog ng pagkiskis ng metal sa semento. Nakatayo si Aurora sa anino ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na hinahampas ng mabilis at malakas. Ang bawat salita ng kanyang anak ay parang isang maso na dumudurog sa bawat pader ng kanyang tahanan. Ang bahay na ito ay hindi lamang semento at bakal para sa kanya. Ito ang binuo nilang pangarap ng kanyang asawa. Bawat bitak sa pader ay may kwento. Bawat marka sa sahig ay alaala ng paglaki ni Mateo. At ngayon, naririnig niya ang sarili niyang anak na tinatalakay ang paggibarito na parang nag-uusap lang tungkol sa pagtatapon ng basura. Dahan-dahang lumabas si Aurora mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding hinanakit. Sino ka? At bakit mo sinusukat ang bakuran ko? Ang boses ni Aurora ay hindi malakas, ngunit ito ay may talim na tila isang itak na humihiwa sa hangin. Natigilan ang real estate agent at napatingin kay Mateo na halatang nabigla at napahiya. Nay, si Mr. Santos ito. Tinitingnan lang namin ang structure ng bahay. Alam mo naman, kailangan nating malaman ang market value para sa future. Anong future, Mateo? Lumapit si Aurora. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad sa kabila ng sakit ng kanyang mga tuhod. Ang future na wala na akong matitirhan, ang future na ibebenta mo ang bahay na pinaghirapan namin ng tatay mo nang hindi ko alam. Nay, please, wag ngayon. May bisita tayo. Pabulong na saway ni Mateo. Ang kanyang mga ngipin ay nagkakabagti sa galit. Lumingon si Aurora kay Mr. Santos. Mr. Santos, kung ano man ang sinabi sa inyo ng anak ko, tandaan niyo ito. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Hanggat humihinga ako, walang sino mang gigiba sa kahit isang pirasong hollow block dito. Maaari ka nang umalis. Ang agent, na halatang ayaw madamay sa gulo ng pamilya, ay mabilis na nagligpit ng kanyang mga gamit. Sa loob ng ilang sandali, ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan sa labas ay naging hudyat ng isang mas malaking bagyo sa loob ng bahay. Nang makaalis ang agent, humarap si Mateo kay Aurora. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa tindi ng tensyon. Ano ba ang problema mo, Nay? Sinisira mo ang lahat. Malaki ang kikitain natin dito. Makakabayad ako sa mga utang ko at makakalipat tayo sa isang kondo na mas madaling linisin. Kikitain niyo? O kikitain mo? Sagot ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Mateo, hindi mo ba naiisip? Dito ka lumaki. Dito ka namin inalagaan. Bakit ang daling itapon para sa iyo ang lahat ng ito? Dahil matanda na ang bahay na ito. Nay, katulad mo, wala na itong silbi. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Mateo. Isang sigaw na tila bumasag sa huling hibla ng pagtitimpi ni Aurora. Ako na ang lalaki rito. Ako ang nagbabayad ng mga bills. Ako ang nagpapasya. Wala kang alam sa negosyo, kaya manahimik ka na lang sa kwarto mo. Habang buhay ako ang masusunod sa bahay na ito, Mateo. Ako ang nagpatayo nito, hindi ikaw. Mariing sagot ni Aurora. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Glenda mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Mateo, huwag mo na siyang pakinggan. Gamitin mo na yung papeles na pinirmahan niya. May karapatan ka na, di ba? Tila nagdilim ang paningin ni Mateo. Humakbang siya palapit kay Aurora. Ang kanyang anino ay bumalot sa maliit na anyo ng kanyang ina. Ibigay mo sa akin ang titulo, Nay. Alam kong itinago mo yun sa ilalim ng kutsyon mo. Ibigay mo sa akin ngayon din. Hindi, Mateo. Hindi ko ibibigay ang dangal ng pamilyang ito sa isang sugalero na katulad mo. Sa tindi ng galit at pagkapahiya, hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at isang malakas na tulak ang ibinigay niya sa balikat ng kanyang ina. Naramdaman ni Aurora
ang biglang pagkawala ng balanse. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga habang ang kanyang katawan ay tumatagilid. Ang lahat ay tila bumagal. Ang gulat sa mukha ni Mateo, ang ngisi sa labi ni Glenda, at ang papalapit na matigas at malamig na sahig ng sala. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng nara na mesa bago siya tuluyang bumagsak sa semento. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit mas masakit ang katotohanang ang mga kamay na dati niyang hinahawakan sa paglalakad ay ang parehong mga kamay na nagtulak sa kanya patungo sa lupa. Nakahiga si Aurora sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo habang nakatingin siya sa kanyang anak na nakatayo sa kanyang itaas, hindi man lang gumagalaw upang siya ay tulungan. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, tumatama sa malamig na semento. Lola, bakit ka po nasa sahig? Masakit po ba ang likod niyo? Ang boses ni Junjun ay parang isang malinaw at payapang agos ng tubig sa gitna ng nagbabagang apoy ng galit sa loob ng sala. Nakatayo ang bata sa may pinto, hawak ang kanyang kupas na paboritong laruan at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ang kawalan tayuan ng musmos sa gitna ng karahasan ng mga matatanda ay tila isang kutsilyo na humiwa sa natitirang piraso ng puso ni Aurora. Pilit na ibinangon ni Aurora ang kanyang sarili. Ang bawat galaw ay may kalakip na matinding kirot sa kanyang balakang na tila may mga bubog na bumaon sa kanyang kalamnan mula sa pagkakabagsak. Ngunit mas pinili niyang lunukin ng sakit. Hindi niya nais na makita ng kanyang apo ang kanyang kahinaan. Wala ito, apo. Nadulas lang si Lola. Mahinang sagot ni Aurora habang pilit na ngumingiti kahit ang kanyang labi ay nanginginig pa rin sa gulat at pait. Agad na lumapit si Junjun at pilit na itinataas ang maliliit niyang kamay upang alalayan ang kanyang lola. Sa haplos ng mga kamay ng bata, naramdaman ni Aurora ang tanging init ng tunay na pagmamahal sa loob ng bahay na yon. Ngunit bago pa man niya mayakap ang bata, isang mabilis at marahas na hakbang ang lumapit sa kanila. Kinuha ni Glenda si Junjun at binuhat ito ng pilit. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging malupit patungo sa isang mapanlinlang na anyo ng pagiging ina. Junjun, halika na sa kwarto. Ang lola mo kasi hindi nakikinig sa amin kaya siya nagkakaganyan. Gusto mo ba na mapagod ng husto ang daddy mo? Pero mommy, umiiyak si Lola. Ang mahinang protesta ng bata. Tumingin si Glenda kay Aurora, isang tingin na puno ng banta at paggamit ng damdamin bilang sandata. Nay, tingnan mo ang batang ito. Gusto mo bang lumaki siyang walang maayos na tirahan? Gusto mo bang makita siyang naghihirap dahil lang sa pagmamatigas mo? Kung itutuloy mo ang mga balak mo, kung gagawa ka ng gulo o tatawag ng kung sino, isipin mo kung anong mangyayari sa kinabukasan ni Junjun. Ito ang pinakamasakit na uri ng blackmail, ang gamitin ng inosenteng bata upang busalan ng bibig ng isang ina. Alam ni Glenda na si Junjun ang kahinaan ni Aurora. Ang bata, ang huling tulay na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang ito, ang tanging dahilan kung bakit tinitiis niya ang bawat insulto at bawat hapdi ng kanyang mga sugat. Huwag mong idamay ang bata rito, Glenda. Bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Wala siyang kinalaman sa kasakiman niyo. Lahat kami ay damay, Nay, sabat ni Mateo, na ngayon ay tila nakabawi na mula sa gulat, ngunit nananatiling matigas ang kalooban. Kung sisirain mo kami, sisirain mo rin ang buhay ni Junjun. Sino ang mag-aalaga sa kanya kung mapupunta kami sa kung saan? Ikaw? Sa kalagayan mong yan na pati pagtayo ay hirap ka na. Naiwang mag-isa si Aurora sa sala habang pilit na inilalayo ni Glenda ang bata. Ang bawat hakbang ni Junjun palayo ay tila isang mabigat na tunog ng pagsasara ng pinto sa kanyang pag-asa. Nang gabi ring iyon, habang ang lahat ay tila natutulog na,
Dahan-dahang gumapang si Aurora patungo sa maliit na silid ni Junjun. Natagpuan niya ang bata na gising pa, nakatingin sa buwan mula sa bintana. Nang makita siya, agad na kinuha ni Junjun ang isang maliit na candy mula sa ilalim ng kanyang unan at ibinigay ito kay Aurora. Para po sa inyo, Lola. Para hindi na po kayo masaktan, bulong ng bata. Ang simpleng kilos na iyon ay nagdulot ng isang matinding baha ng emosyon kay Aurora. Niyakap niya ang kanyang apo ng mahigpit. Ang amoy ng bata ay nagpaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang maging matatag. Sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang tumatak sa kanyang isipan. Ang pagligtas sa kanyang sarili ay nangangahulugan din ng pagligtas kay Junjun mula sa mga magulang na unti-unting nilalamon ng kadiliman. Ngunit paano niya gagawin ang paniningil ng katarungan kung ang bawat hakbang niya laban kina Mateo at Glenda ay magiging mitsa ng pagkasira ng mundo ng kanyang pinakamamahal na apo. Habang pabalik sa kanyang silid, napansin ni Aurora na nakabukas ang cabinet sa pasilyo. Doon, nakita niya ang isang bag na nakahanda na puno ng mga dokumento at gamit ni Junjun. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya. May plano ba ang mag-asawa na itakas ang bata at iwan siyang mag-isa? O gagamitin ba nila si Junjun bilang huling panangga upang hindi siya makakilos ng tuluyan? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas ng kanilang bakuran sa hindi inaasahang oras. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi ito si Mateo. Sino ang darating sa ganitong oras ng gabi? At anong panibagong panganib ang dala nito para sa kanya at para sa kanyang apo? Nay, hindi ko na po alam kung paano pa kayo uunawain. Sa harap pa mismo ng mga kamag-anak natin, nagawa niyo pang magtago ng pera habang kami ay halos hindi na matulog para lang may maipakain sa pamilyang ito. Ang boses ni Glenda ay pumapailan lang sa gitna ng mataong sala, puno ng peking pait na tila isang dula-dula ang sadyang itinanghal para sa mga manunood. Ang bahay ay puno ng mga kamag-anak, ang mga pinsan at tita na dumating kagabi sakay ng sasakyang gumulantang sa katahimikan ni Aurora. Ito ang araw ng tinatawag nilang pamilyang pagtitipon, ngunit para kay Aurora, ito ay isang pampublikong pagbitay sa kanyang huling natitirang dignidad. Nakatayo si Aurora sa gitna ng bilog. Ang kanyang mga kamay ay nakayuko at bahagyang nanginginig. Sa mesa ay nakakalat ang mga gamit mula sa kanyang bag, mga lumang resibo, mga gamot, at ang folder na naglalaman ng kanyang mga lihim na dokumento. Nilimas ni Glenda ang kanyang silid habang siya ay abala sa kusina. At ngayon, ang lahat ng kanyang pagkatao ay nakabuyangyang sa harap ng mapanghusgang mga mata ng kanyang sariling lahi. Tita Aurora, bakit naman po ganoon? Ang sabat ni Tita Teresita, ang pinakamatandang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Ang mukha nito ay puno ng pangungutya habang humihigop ng mainit na tsaa. Ang gaganda ng mga anak mo, nagpapakasakit silang alagaan ka. Tapos ikaw naman ay tila may mga lihim na itinatago. Sabi ni Mateo, pati ang pambayad sa kuryente ay nawawala dahil sa'yo. Tumingin si Aurora kay Mateo. Nakasandal ang kanyang anak sa pader, umiiwas ng tingin, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon sa mga kasinungalingan ni Glenda. Ang bawat bulong ng mga kamag-anak ay tila mga huni ng mga insekto na unti-unting kumakain sa kanyang pandinig. Naririnig niya ang mga salitang ulyanin, walang utang na loob, at pabigat. Naramdaman ni Aurora ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi, ang hiya, ang matinding pakiramdam ng kahihiyan na itinanim sa kanya mula pagkabata, ay tila isang masikip na lubid na sumasakal sa kanyang leeg. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang recording, gusto niyang sabihin na ang perang sinasabi nilang nawawala ay ang mismong perang kinuha ni Mateo para sa sugal. Ngunit ang bawat salitang nais lumabas sa kanyang bibig ay tila nababara ng isang malaking bukol ng pighati. Nay, aminin mo na kasi, patuloy ni Glenda,
habang lumalapit sa kanya at hinahawakan ng kanyang balikat ng may pilit na lambing na tila nanunukso. Saan mo itinago ang passbook? Hirap na si Mateo sa mga utang at alam naming ikaw lang ang may hawak ng solusyon. Huwag mo naman kaming pahirapan ng ganito sa harap ng mga bisita natin. Isang malakas na bulong-bulungan ang muling pumuno sa silid. Ang pag-atake ay hindi na lamang mula sa kanyang manugang. Ang bawat kamag-anak na naroroon ay tila naging mga hukom na handang magbigay ng hatol sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang bawat sulyap ng awa ay tila mga patalim na tumatarak sa kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Aurora si Junjun na nakatayo sa sulok, nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga tenga habang umiiyak. Ang imahe ng kanyang apo na nasasaktan sa panonood ng kanyang paghihirap ang naging huling patak ng tubig na nagpaapaw sa baso ng kanyang pasensya. Biglang tumayo ng tuwid si Aurora. Ang kanyang balugbog na likuran ay tila muling naging matatag, parang isang bakal na dumaan sa matinding apoy. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Inalis niya ang kamay ni Glenda sa kanyang balikat nang may isang determinasyong hindi nila inaasahan. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa sala. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato ay naglaho. Maging ang hangin sa loob ng bahay ay tila natigilan sa biglang pagbabago ng aura ng matanda. Tumingin si Aurora kay Glenda, pagkatapos ay kay Mateo, at sa lahat ng mga kamag-anak na naroroon. Ang kanyang paningin ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matalim na liwanag. Ang liwanag ng isang engineer na nakahanap na ng solusyon sa isang sirang estruktura. Sapat na, ang mahinang sabi ni Aurora, ngunit ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay na tila isang malakas na kulog sa gitna ng tag-init. Nay, anong sinasabi mo? Ang nauutal na tanong ni Mateo. Sapat na ang mga kasinungalingan. Sapat na ang pagiging sunod-sunuran ko sa inyo dahil lamang sa takot na mawala ang pamilyang ito. Ang boses ni Aurora ay naging buo at makapangyarihan. Akala niyo ba ay wala akong naririnig? Akala niyo ba ay ulyanin na talaga ako? Ipinagtanggol ko kayo sa sarili ko ng matagal na panahon. Ngunit ngayon, wala na akong anak na kailangang protektahan. Dahan-dahang kinuha ni Aurora ang kanyang bag. Hindi niya pinansin ang gulat ng mga mukha sa kanyang paligid. Humakbang siya patungo sa pintuan. Ang bawat yabag ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Tita Aurora, saan ka pupunta? Ang tawag ni Tita Teresita. Hindi lumingon si Aurora. Pupunta ako sa lugar kung saan ang katotohanan ay hindi binabayaran ng pera at ang dignidad ay hindi itinatapon sa basura. Mateo, Glenda, magsaya kayo sa pagdiriwang niyo ngayon dahil bukas ang bawat salitang binitawan niyo ay babalik sa inyo ng may kasamang paniningil. Nang lumabas si Aurora ng bahay, ang sariwang hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Ang kadiliman sa labas ay hindi na nakakatakot. Ito ay tila isang malapad na canvas na naghihintay ng kanyang susunod na disenyo. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang bigat ng kanyang cellphone, ang kagamitang naglalaman ng recording na wawasak sa bawat pader ng kasinungalingang itinayo ni na Mateo at Glenda. Ang maskara ay nalaglag na. At sa pagbagsak nito, ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang sa loob ng kanyang maliit na silid na tila naging isang pansamantalang opisina sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang lumang lamp. Muling naramdaman ni Aurora ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang dugo ng isang arkitekto, ang amoy ng mga lumang dokumento at ang sariwang tinta mula sa ballpen ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing nagpupuyat siya para tapusin ang disenyo ng isang malaking tulay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagdidisenyo ng isang estruktura, nagdidisenyo siya ng isang katarungan. Ang bawat papel sa kanyang harap ay isang piraso ng pundasyon. May mga dokumento para sa paglilipat
ng kanyang natitirang mga ari-arian sa isang trust fund, isang pondong hindi mahahawakan ni na Mateo at Glenda, kundi direktang mapupunta sa pag-aaral at kinabukasan ni Junjun. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang galit, ang kanyang pagmamahal sa apo ay nanatiling malinis at hiwalay sa dumi ng kasakiman ng kanyang mga magulang. Ang bawat pirma niya ay tila isang matibay na haligi na itinatanim niya sa lupa upang matiyak na hindi guguho ang mundo ng bata. Nang sumapit ang umaga, isinuot ni Aurora ang kanyang pinakalumang duster. Hinayaan niyang maging bahagyang gulo-gulo ang kanyang buhok at pinanatili ang isang matamlay na anyo sa kanyang mukha. Kailangan niyang maging isang magaling na aktres sa harap ng mga taong itinuturing siyang isang biktima. Bilang isang engineer, alam niya na ang pinakamabisang paraan upang talunin ang isang kaaway ay ang hayaan silang isipin na sila ay nagwagi na. Lumalabas siya ng silid nang may mabibigat na hakbang. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas na kumakalos sa sahig ay tila isang hiyaw ng pagsuko. Natagpuan niya sina Mateo at Glenda sa kusina, abala sa pagbibilang ng mga perang nakuha nila mula sa mga kamag-anak kagabi. "Nay, gising ka na pala." Ang boses ni Mateo ay puno ng kaplastikan, ngunit may halong kaba dahil sa nangyari kagabi. "Pasensya ka na sa mga sinabi namin. Stress lang talaga kami, alam mo naman." Hindi sumagot si Aurora. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapat ng envelope sa kahoy ay tila isang mabigat na pasya na hindi na mababawi pa. "Ano ito, Nay?" Tanong ni Glenda. Ang kanyang mga mata ay biglang kumislap sa kasakiman. Akala niya ay ito na ang titulo ng lupa o ang passbook na matagal na nilang hinahanap. "Pagod na ako, Mateo. Pagod na akong lumaban." Ang boses ni Aurora ay mahina, parang isang kandilang malapit ng mamatay. "Naisip ko na tama kayo. Baka nga ulyanin na ako at pabigat na lang sa inyo. Narito ang lahat ng mga papeles na hinihingi nyo. Ang titulo, ang passbook, at ang mga pirma na kailangan nyo para sa transfer." Mabilis na sinunggaban ni Glenda ang envelope. Ang bawat pagpunit niya sa gilid nito ay lumilikha ng isang matalas na tunog ng papel na tila isang hiyaw ng tagumpay sa kanyang pandinig. Tiningnan ni Mateo ang kanyang asawa nang may malawak na ngiti. Ang kanilang mga mukha ay nagningning sa akalang nakuha na nila ang lahat ng kanilang ninanais. "Salamat, Nay. Sabi ko na nga ba, maiintindihan mo rin kami." Ang masiyang sabi ni Mateo habang sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang ina. Ngunit banayad na inilayo ni Aurora ang kanyang kamay. "Gusto ko lang ng kapayapaan, Mateo," ang sabi ni Aurora bago siya dahan-dahang tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang kwarto, isinara ni Aurora ang pinto. Ang tunog ng kandado na naglalapat sa bakal ay tila isang pinal na tuldok sa kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw nang may kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi alam ni na Mateo at Glenda na ang nasa loob ng envelope ay hindi ang mga orihinal na titulo. Ang mga dokumentong yon ay mga kopya lamang na may nakapaloob na subuwena mula sa korte para sa kasong financial abuse at mental torture. Bukod pa rito, may nakalakip na mga dokumentong nagpapatunay na ang trust fund para kay Junjun ay hindi na nila maaaring pakialaman kailanman. Narinig ni Aurora ang malakas na tawa ni na Mateo sa sala, isang tawang puno ng kumpiyansa at panlilibak. Ngunit para sa kanya, ang bawat halakhak nila ay tila isang timer na dahan-dahang tumatakbo patungo sa kanilang sariling pagguho. Ang demolition ay nakatakda na at ang bawat pundasyon ng kanilang kasinungalingan ay mayroon ng nakatanim na pampasabog ng katotohanan. Tumingin si Aurora sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang isang matandang ulyanin na inaapi ng sariling dugo. Ang nakita niya ay ang engineer Aurora, ang arkitekto na handang gibain ang sarili niyang tahanan upang muling itayo ang isang buhay na may dangal at katarungan.
Paano tatanggapin ni na Mateo at Glenda ang katotohanang ang akala nilang susi sa yaman ay ang mismong susi na magbubukas ng pinto ng rehas para sa kanila? At sa oras na malaman nila ang nilalaman ng envelope na yon, may pagkakataon pa ba silang humingi ng tawad bago ang huling pagbagsak ng maso ng batas? Anak, paborito mo itong sinigang na hipon. Nilagyan ko ng maraming labanos at kangkong, katulad ng gusto mo noong bata ka pa. Ang boses ni Aurora ay malumanay, tila isang banayad na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Sa ibabaw ng hapagkainan, ang usok mula sa mainit na sabaw ay dahan-dahang pumapaitaas. Lumilikha ng mga maliliit na anino sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Ang amoy ng sampalok at sariwang hipon ay pumuno sa kusina. Isang amoy na dapat sana ay nagpapaalala ng tahanan, kalinga at pagmamahal. Nakatayo si Aurora sa dulo ng mesa, pinapanood sina Mateo at Glenda na masayang kumakain. Ang kanilang mga mukha ay maliwanag, hindi dahil sa sarap ng pagkain, kundi dahil sa akalang tagumpay na nasa loob ng kanilang mga bulsa. Ang brown envelope na ibinigay ni Aurora kanina ay tila naging isang anting-anting na nagpabago sa kanilang pakikitungo sa matanda. "Salamat, Nay. Masarap nga," sagot ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadikit sa kanyang cellphone habang mabilis na sumusubo. Walang pasasalamat sa kanyang tinig. Tila ba ang pagluluto ni Aurora ay isang obligasyon na nararapat lamang niyang tanggapin? "Nay, yung tungkol sa mga papeles," singit ni Glenda habang tinitingnan ang kanyang asawa nang may makahulugang na ngiti. "Binasa namin ng mabilis kanina, pero kailangan mo pa ring pirmahan yung mismong transfer document para sa Laguna property. Yung nandoon kasi sa envelope ay puro photocopy lang." Tumigil si Aurora sa pag-aayos ng pitsel ng tubig. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan nito. Ito na ang huling pagkakataon. Bilang isang ina, nais niyang bigyan ng huling pagkakataon ang kanyang anak na bawiin ang lahat, na ipakita, kahit katiting na malasakit, na hindi tungkol sa pera. "Mateo, bago natin pag-usapan ang mga papeles na yan, may itatanong lang ako sa iyo," mahinang simula ni Aurora. Lumapit siya at umupo sa harap ng kanyang anak. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata, naghahanap ng kahit anong bakas ng batang dati niyang kinakantahan ng duyan. "Ano yun, Nay? Bilisan mo lang. May pupuntahan pa kami ni Glenda mamaya." Naiinip na sagot ni Mateo. "Anak, kung sakali bang mawala ako, magsisisi ka ba kung isang araw ay magising ka at wala na ang nanay na nagluluto para sa iyo na nag-aalaga sa bahay na ito? Malulungkot ka ba?" Ang katahimikan ay biglang bumalot sa kusina. Ang tanging naririnig ay ang dahan-dahang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Tumingala si Mateo. Ang kanyang panga ay tumigas. Imbes na lambing o pag-aalala, ang nakita ni Aurora sa mga mata ng kanyang anak ay ang iritasyon ng isang taong naaabala sa kanyang mga plano. "Nay, huwag ka namang madrama. Hindi ba't usapan na natin ito? Binibigyan ka namin ng tirahan, pinapakain ka namin. Ano pa ba ang gusto mo?" Ang boses ni Mateo ay naging matalim. "Kung gusto mo talagang makatulong at ipakita ang pagmamahal mo, pirmahan mo na lang yung transfer. Iyon ang kailangan namin, hindi ang mga tanong na ganyan. Ang tagal-tagal na nating nagtitiisan dito, tapos ngayon ka pa mag-iinarte?" Naramdaman ni Aurora ang huling hibla ng kanyang pag-asa na tuluyan ng naputol. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang pako na ibinabaon sa pintuan ng kanyang puso. Sinisigurado na wala ng pagmamahal ang makakalabas o makakapasok pa rito. Ang sinigang na kasing init ng kanyang pagsisikap ay tila naging kasing lamig ng bangkay sa kanyang panlasa. "Ganun ba, Mateo? Ang pirma ko lang ba ang mahalaga sa iyo?" Ang tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig, kundi isang malamig na katiyakan. "Siyempre, Nay. Iyon naman talaga ang kailangan natin para makaalis sa butas na ito, di ba?"
Sagot ni Mateo nang may kasamang mapait na tawa. Dahan-dahang kinuha ni Aurora ang isang ballpen mula sa kanyang bulsa. Inilabas ni Glenda ang isang papel na naglalaman ng dokumento para sa tuluyang pagsuko ng lahat ng kanyang ari-arian. Inilapag ito sa harap ni Aurora nang may matinding kasabikan. Sige, Nay, dito sa ilalim, pirmahan mo na. Para matapos na ang lahat ng paghihirap natin, ang sabi ni Glenda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Tiningnan ni Aurora ang papel. Tiningnan niya ang kanyang anak na naghihintay na parang isang buwitre. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng ballpen sa puting papel. Ang tunog ng pagkiskis ng tinta sa papel ay tila isang huling hininga ng kanilang ugnayan bilang mag-ina. Pumirma si Aurora, isang mahaba at matatag na pirma na hindi kailanman nag-alinlangan. Nang matapos, mabilis na kinuha ni Glenda ang papel, ngunit ang kanyang ngiti ay biglang naglaho nang makita ang nakasulat. Ang mukha ni Mateo ay namutla rin habang binabasa ang mga salitang iniwan ng kanyang ina sa itaas ng kanyang pirma. Nay, ano ito? Hindi ito ang transfer document. Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng gulat at umuusbong na takot. Tumingin si Aurora sa kanila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento at kasing tatag ng bakal. Tapos na ang hapunan, Mateo. At tapos na rin ang pagiging ina ko sa isang taong hindi alam ang halaga ng pagmamahal. Ang pirmang iyan ay hindi para sa lupa, kundi para sa inyong wakas. Sa labas ng bahay, ang tunog ng isang sasakyang pumarada at ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa bakuran ay nagsimulang marinig. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit habang ang mag-asawa ay naiwang nakatitig sa papel na may nakasulat na, lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng batas. Paano haharapin ni Mateo ang katotohanang ang huling hapunan na inihanda ng kanyang ina ay ang huling sandali rin ng kanyang kalayaan? At ano ang gagawin ni Glenda ngayong ang perang inaasahan niya ay naging mitsa ng kanilang pagkawasak? Ang bawat mahigpit na katok sa pintuan ay tila mga dagok ng tadhana na yumanihig sa buong kabahayan. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay o kaibigan. Ito ay may kasamang bigat at awtoridad na tila nagpapatigil sa daloy ng oras sa loob ng sala. Napatayo si Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay, tila isang luntiang dahon na biglang natuyo sa gitna ng init. Ang hawak niyang papel ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Si Glenda naman ay napatitig sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Dahan-dahang binuksan ni Aurora ang pinto. Ang liwanag mula sa labas ay bumuhos sa loob ng bahay. At kasama nito ay ang pagpasok ni Attorney Ramirez at ng 3 pulis na nakauniporme. Ang bawat yabag ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang pinal na hatol, isang tunog ng katarungan na matagal nang inaasam ni Aurora. Mateo. Glenda? Ano ito? Ang nauutal na tanong ni Mateo habang sinusubukang itago ang mga papel sa likod ng kanyang katawan. Attorney, gabi na. Anong ginagawa niyo rito? May kailangan ba kayo sa amin? Hindi sumagot si Ramirez sa tanong ni Mateo. Sa halip, inilabas niya ang isang asul na folder at binuksan ito sa harap ng mag-asawa. Mateo, Glenda, narito kami upang ihain ang warrant of arrest para sa inyong dalawa. Kayo ay inirereklamo ng qualified theft, forgery, at higit sa lahat, ang seryosong kaso ng financial abuse at neglect of the elderly. Isang matalim na hiyaw ang kumawala kay Glenda. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na naipit sa isang matibay na bitag. Anong pagnanakaw? Anong pang-aabuso? Nanay niyo ang may pakana nito, di ba? Mateo, sabihin mo sa kanila na ulyanin na ang nanay mo, na hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Ngunit nanatiling tahimik si Mateo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig. Ang lahat ng kanyang pagiging hari sa loob ng bahay
ay tila natunaw na parang kandila sa harap ng mainit na apoy. Ang lahat ng ebidensya ay nasa amin na, patuloy ni Ramirez, ang boses nito ay malamig at walang bahid ng emosyon. Mula sa recording ng inyong mga pag-uusap tungkol sa insurance policy ni Aurora, hanggang sa mga dokumentong sinubukan ninyong ipapirma sa kanya sa pamamagitan ng panlilinlang, maging ang pagpapalit ng gintong galang ni Aurora ng isang huwad na alahas ay naidokumento na namin. Dahan-dahang lumapit ang isang pulis kay Glenda at inilabas ang mga posas. Ang tunog ng bakal na nagkakabit ay tila isang malamig na realidad na tumama sa balat ng manugang ni Aurora. Nagwawala si Glenda, sinusubukang kumawala. Ang kanyang mga sumbat ay tila mga lason na pilit pa ring ibinubuga kahit wala na itong talim. Traidor ka, Aurora. Matapos ka naming pakainin at bigyan ng matitirhan, ito ang igaganti mo? Sigaw ni Glenda habang pilit siyang inilalabas ng mga pulis. Tumingin si Aurora kay Glenda, pagkatapos ay kay Mateo. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkahabag. Pagkahabag hindi para sa kanilang kalagayan, kundi para sa kanilang mga kaluluwang tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging inyo, Glenda. Mahinahong sabi ni Aurora. Ang pagkain na ibinibigay niyo ay mula sa aking pawis. At ang pagmamahal na akala niyo ay kahinaan ko, iyon ang naging lakas ko upang protektahan ang aking sarili at ang aking apo mula sa inyo. Nang hawakan ng pulis ang braso ni Mateo, ang lalaki ay tila isang batang nawawala sa dilim. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi na huli na ang lahat. Nay, sorry. Patawarin mo ako, Nay. Ang bawat hakbang ni na Mateo at Glenda palabas ng bahay ay tila mga huling pahina ng isang madilim na kabanata sa buhay ni Aurora. Pinanood niya silang isakay sa sasakyan ng pulis, habang ang mga ilaw ng sasakyan ay nagpapakulay sa madilim na kalsada. Naiwang mag-isa si Aurora sa gitna ng sala. Ang katahimikan na bumalot sa bahay ay hindi na mabigat o nakakatakot. Ito ay isang uri ng katahimikan na payapa, tila isang bagyo na sa wakas ay natapos na. Dahan-dahang lumabas si Junjun mula sa kanyang silid. Ang kanyang maliliit na paa ay walang tunog sa sahig. Lumapit siya kay Aurora at hinawakan ang kamay ng kanyang lola. Tumingin ang bata sa pintuan. Pagkatapos ay muling tumingin kay Aurora. Lola? Aalis na po ba sina Mommy at Daddy? Sabi po ni attorney, pupunta lang daw po sila sa isang lugar para matuto. Nyakap ni Aurora ang kanyang apo ng mahigpit. Oo, apo. Kailangan nilang matuto kung paano magmahal ng tama. Pero huwag kang mag-alala. Narito si Lola. At dito sa bahay na ito, wala nang masasaktan pa muli. Sa kabila ng tagumpay ni Aurora sa harap ng batas, naramdaman niya ang isang huling patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sugat sa puso ng isang ina ay hindi ganoon kadaling maghilom. Ang bawat pirasong bakal ng posas na narinig niya kanina ay tila nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Paano haharapin ni Aurora ang bukas sa isang bahay na puno ng mga multo ng nakaraan? Ngunit wala ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya? At ano ang magiging hatol ng korte sa isang anak na nagtangkang kitlan ang kinabukasan ng sariling ina? Sa loob ng presinto, ang liwanag ay malamig at walang awa, tumatagos sa bawat rehas na bakal na tila mga daliri ng tadhana na humuhuli sa mga nagkasala. Ang amoy ng pawis, ihi, at takot ay nanunuot sa hangin. Si Mateo, na dati ay may hawak ng titulo ng isang kagalang-galang na lalaki sa kanilang bahay, ay nakaupo sa malamig na semento. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib. Wala na ang kanyang paboritong polo. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na t-shirt na ibinigay lamang sa kanya ng isang pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at ang kanyang buhok ay gulo-gulo, isang malinaw na larawan ng isang lalaking tuluyan nang nawala ng lahat
ng kanyang inaakalang kapangyarihan. Sa kabilang selda, naririnig niya ang walang tigil na pag-iyak ni Glenda. Hindi ito ang iyak ng pagsisisi, kundi ang iyak ng isang taong hindi makatanggap na ang kanyang mga plano ay gumuho. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay isang sumbat kay Mateo. Kung paano raw naging mahina ang lalaki, kung paano raw sila napunta sa ganitong kalagayan dahil sa katangahan nito. Kasalanan mo to, Mateo. Kung hindi dahil sa mga utang mo sa sugal, hindi natin kailangang gawin yon sa nanay mo. Sigaw ni Glenda. Ang boses ay pumapailan lang sa buong koridor ng kulungan. Ngayon, wala na tayo. Wala na ang bahay. Wala na ang pera. Ano nang mangyayari sa atin? Pumikit si Mateo. Pilit na isinasara ang kanyang isipan sa mga paratang ng asawa. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang asawang inaakala niyang kakampi ay ang mismong taong nagtulak sa kanya upang itapon ang kanyang sariling ina. Ngunit alam din niya na walang sino man ang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Siya ang nagtulak kay Aurora. Siya ang umagaw sa passbook. Siya ang pumirma sa mga pekeng dokumento. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang anino ang huminto sa tapat ng kanyang selda. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa kabila ng mga bakal, nakatayo si Aurora. Ang matanda ay nakasuot ng isang simpleng asul na duster, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Wala nang panginginig sa kanyang mga kamay, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon na naglalaman ng katotohanang matagal nang itinatago ni Mateo sa kanyang sarili. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-asa na baka ang inang ito ay dumating upang iligtas siya, tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya, tuwing siya ay nagkakamali. Dahan-dahan siyang gumapang papalapit sa mga rehas, sinusubukang abutin ang kamay ni Aurora. Nay, please. Bawiin mo na yung kaso. Patawarin mo na ako. Hindi ko naman ginustong humantong sa ganito. Hindi umatras si Aurora, ngunit hindi rin niya inabot ang kamay ng kanyang anak. Tinitigan niya ito. Ang bawat linya sa mukha ni Mateo ay tila isang mapa ng mga kasalanang hindi kailanman mabubura ng isang simpleng paghingi ng tawad. Mateo, noong pinipilit mo akong pirmahan ang papel na kukuha sa kaisa-isang tirahan ko, nag-isip ka ba kung saan ako matutulog? Ang mahinang tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na simoy ng hangin, ngunit may dalang bigat ng semento. Noong itinulak mo ako sa sahig, inisip mo ba kung kaya ko pang tumayo? Noong pinaplano niyo ni Glenda na mapabilis ang pagkawala ko sa mundong ito, inisip mo ba kung ano ang mararamdaman ko bilang isang inang nagbigay buhay sa iyo? Napayuko si Mateo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, habang ang mga luha ay nag-uunahang bumagsak sa malamig na sahig. Nay, nabigla lang ako. Natakot ako sa mga utang ko. Ang takot ay hindi sapat na dahilan upang ibenta mo ang dangal ng pamilyang ito, Mateo, sagot ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Binigay ko sa inyo ang lahat. Ibinigay ko ang aking pawis, ang aking ginto, at ang aking mga huling taon. Ngunit hindi ito naging sapat. Hindi naging sapat ang isang buong buhay ng pagsasakripisyo para punan ng butas ng iyong kasakiman. Tumayo si Mateo. Hawak ang malamig na bakal ng selda. Nay, paano si Junjun? Paano ang apo mo? Gusto mo ba siyang lumaking walang ama? Sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang apo, isang matinding sakit ang dumaan sa mga mata ni Aurora. Ngunit mabilis din itong napalitan ng katatagan. Mas mabuting lumaki si Junjun na malayo sa isang amang gagamitin siya bilang sandata upang manipulahin ang iba. Mariing sagot ni Aurora. Huwag kang mag-alala kay Junjun. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na nakalimutan mong ibigay sa akin. Siya ay lalaking may dangal at alam kung paano rumespeto sa mga nakatatanda. Dahan-dahang tumalikod si Aurora. Ang kanyang bawat hakbang papalayo
ay tila isang tulay na tuluyan ng nagiba sa pagitan nilang mag-ina. "Nay, huwag mo akong iwan dito." "Nay!" Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang kamay ay nakadungaw sa pagitan ng mga rehas. Pilit na inaabot ang hangin. Huminto si Aurora ng isang saglit at lumingon. Ang kanyang mukha ay kalmado. "Hindi kita iniwan, Mateo. Ikaw ang nagtapon sa akin. At sa pagkakataong ito, hindi ko napupulutin ang sarili ko mula sa basurahan ng iyong buhay." Nang lumabas si Aurora ng presinto, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay sariwa at ang kanyang paghinga ay malalim at malaya. Sa kanyang paglalakad patungo sa naghihintay na sasakyan ni Attorney Ramirez, alam niya na ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Ngunit sa kanyang puso, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Kaya ba niyang panindigan ang pangakong aalagaan si Junjun? Gayong sa tuwing titingin siya sa mata ng bata, ay makikita niya ang mukha ng anak na minsang nagtangkang gibain ang kanyang buong pagkatao? At paano niya aayusin ang kanyang sariling puso na nadurog ng sariling laman at dugo? Ang bulwagan ng korte ay tila isang malaking silid ng pagsusuri para sa isang estrukturang matagal nang nanganganib gumuho. Ang mga pader nito ay gawa sa matigas na kahoy. Ang sahig ay kumikinang sa kalinisan, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat at puno ng tensyon. Sa tapat ng upuan ng hukom, nakaupo si Aurora. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mukha ay kalmado. Sa kabila ng pasilyo, nakaupo sina Mateo at Glenda. Kapwa nakasuot ng dilaw na damit ng mga bilanggo, ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Iniiwasan ng mapanuring tingin ng mga taong naroroon. Ito na ang araw ng paghuhukom. Ang araw kung saan ang lahat ng lihim, lahat ng kasinungalingan, at lahat ng sakit ay ilalantad sa ilalim ng malamig at walang pinapanigang liwanag ng batas. Tumayo si Attorney Ramirez at nagsimulang ilahad ang kaso. "Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa pinakamataas na uri ng pagtatraidor. Ang pagtatraidor ng isang anak sa inang nagbigay sa kanya ng buhay. Ipinapakita ng mga ebidensya kung paano pinlano at isinagawa ni na Mateo at Glenda Santos ang unti-unting pagtanggal ng karapatan, dignidad at ari-arian ng aking kliyente." Sige ng Aurora Santos. Dahan-dahang pinindot ng isang kawani ng korte ang isang kagamitan at ang tinig na nagmumula roon ay pumuno sa buong silid. Ito ang recording mula sa ilalim ng hapagkainan. Narinig ng lahat ang pagtawa ni Glenda, ang pangungutya nito at ang nakapanlulumong pagsang-ayon ni Mateo sa planong hintayin na lamang ang kamatayan ni Aurora para makuha ang pera sa insurance. Ang bawat salitang lumalabas sa recording ay tila mga latigo na humahampas sa likuran ni na Mateo at Glenda. Napasinghap ang mga taong nasa loob ng korte. Ilan sa mga kamag-anak ni Aurora na dati ay humusga sa kanya noong gabi ng pagtitipon ay napayuko sa hiya at awa. Nang matapos ang recording, tinawag si Aurora upang tumestigo. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa witness stand. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa kahoy na sahig ay nagpapahiwatig ng tapang ng isang inang natutong bumangon mula sa pagkakalugmok. "Ginang Santos, paano mo inilarawan ang iyong nararamdaman noong nalaman mo ang mga plano ng iyong anak?" Tanong ng piskal. Tumingin si Aurora ng diretso kay Mateo. Ang kanyang anak ay hindi makatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa kanyang mga nakaposas na kamay. Bilang isang engineer, natuto akong magbasa ng mga bitak sa isang pundasyon. Mahinahong simula ni Aurora. Ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng korte. Noong una, pilit kong tinatakpan ang mga bitak na iyon ng pagmamahal at pag-unawa. Naisip ko na marahil, kaya niya akong sinasaktan ay dahil pagod siya o dahil may mga problema siya. Ngunit nang marinig ko siyang pinag-uusapan ng aking kamatayan na parang isang negosyo,
Doon ko napagtanto na ang bahay na itinayo ko sa aking anak ay matagal na palang gumuho. Isang katahimikan ang bumalot sa korte. Walang sino man ang nangahas na gumalaw. Ang bawat isa ay tila nakadama ng bigat ng bawat salitang binitawan ng matanda. Hindi pera ang iniiyakan ko, Your Honor. Patuloy ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magningning dahil sa pinipigilang luha. Ang iniiyakan ko ay ang pagkawala ng anak na kinarga ko sa aking sinapupunan. Ang pagkawala ng batang minsan ay nangako sa akin na aalagaan niya ako pagtanda ko. Pinilit kong maging bulag sa kanyang kasakiman dahil mahal ko siya. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay hindi dapat maging dahilan upang payagan siyang maging isang masamang tao. Nang marinig ito, biglang humagulgol si Mateo. Ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang iyak ng isang taong tuluyan nang napagtanto ang bigat ng kanyang mga kasalanan at ang laki ng kanyang nawala. Nay. Nay, patawarin mo ako. Nay, hindi ko sinasadya. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Aurora. Ang kanyang pag-ibig ay nariyan pa rin, malalim at tahimik. Ngunit ang kanyang katarungan ay mas nangibabaw. Binasa ng hukom ang hatol. Sa bigat ng mga ebidensya at sa mismong mga pahayag ng nasasakdal, ang korte ay naghahatol kina Mateo at Glenda Santos na nagkasala sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Sila ay hinahatulan ng 10 hanggang 15 taong pagkakakulong at inuutusan na ibalik ang lahat ng ari-arian na nakuha nila ng labag sa batas. Bumagsak ang panga ni Glenda habang si Mateo ay tuluyan ng napaluhod sa sahig. Umiiyak na parang bata. Nang ipatupad ang paglabas ng mga bilanggo mula sa korte, napadaan si Mateo sa tapat ni Aurora. Hinawakan niya ang dulo ng damit ng kanyang ina. Pilit na inaabot ang huling bahagi ng pag-asa. Nay, paano na ako? Paano na si Junjun? Ang pagsusumamo ni Mateo. Dahan-dahang inalis ni Aurora ang kamay ni Mateo mula sa kanyang damit. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapait na kapayapaan. Lumaki ka na, Mateo. Panahon na upang harapin mo ang mga responsibilidad ng iyong sariling mga desisyon. Aalagaan ko si Junjun. Ipaparamdam ko sa kanya na ang pagmamahal ay hindi binibili at ang pamilya ay hindi pinagsasamantalahan. Tumalikod si Aurora at naglakad palabas ng bulwagan ng korte. Sa likod niya, ang tinig ng kanyang anak ay patuloy sa pagmamakaawa, ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang malalim na paghinga, ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa mga tanikala ng nakaraan. Sa labas ng korte, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag, ang hangin ay mas magaan, ang laban ay tapos na, ang katarungan ay naibigay na. Ngunit sa kanyang pag-uwi sa isang malaking bahay na ngayon ay wala ng mga huwad na ngiti at mapanlinlang na yakap. Makakahanap ba talaga ng tunay na kapayapaan ng pusong inang pinili ang batas kaysa sa sariling laman? Maganda po ba ang dagat, Lola? Tanong ni Junjun habang nakatingin sa malawak na asul na abot tanaw. Nakaupo ang bata sa ibabaw ng isang malaking bato sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay bahagyang hinahampas ng malamig na alon. Ang hangin ay amoy asin at sariwang simoy ng probinsya, malayo sa usok, ingay, at mabigat na hangin ng kanilang lumang bahay sa Maynila. Lumapit si Aurora at umupo sa tabi ng kanyang apo. Ang mga buhangin ay tila maliliit na ginto na nakasiksik sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa. Nakangiti siyang pinagmasdan ng bata. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Napakaganda, apo. Ang dagat ay parang buhay natin. Minsan maalon, minsan tahimik, pero laging may bagong araw na sumisikat pagkatapos ng mahabang gabi. Mahinahong sagot ni Aurora. Matapos ang pinal na hatol ng korte, ibinenta ni Aurora ang malaking bahay sa syudad. Ang bahay na itinayo niya mula sa kanyang pawis, ngunit naging piping saksi sa pagguho ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang manatili sa mga pader
na nagpapaalala ng panlilinlang at sakit. Gamit ang bahagi ng pera mula sa benta at ang kanyang nabawing pondo sa bangko, bumili siya ng isang maliit at simpleng bahay malapit sa dagat sa Batangas. Ang natitirang pera ay inilagay niya sa isang secure na trust fund para kay Junjun. Ang kanilang bagong tahanan ay hindi kasing laki ng dati. Walang mamahaling chandelier, walang malalaking nara na mesa, ngunit ang bawat sulok ay puno ng liwanag. Wala nang nagbubulungan sa dilim, wala nang mapanghusgang mga mata, at higit sa lahat, wala nang pekeng pagmamahal. Habang pinapanood ni Aurora si Junjun na naglalaro sa buhangin, dahan-dahang hinawakan niya ang kanyang kaliwang braso. Doon, muling nakasuot ang tunay na gintong galang. Nakuha ito ni Attorney Ramirez mula sa pawn shop kung saan ito isinangla ni na Mateo at Glenda, gamit ang mga dokumento mula sa pulisya. Ang bigat ng ginto ay hindi na isang pabigat para kay Aurora. Ito ay naging simbolo ng kanyang muling pagbangon. Ang bawat gasgas sa alahas ay nagpapaalala sa kanya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang suot, kundi sa tibay ng kanyang prinsipyo. Lola, uuwi po ba sina Daddy mamaya? Biglang tanong ni Junjun na nagpatigil sa paglipad ng isip ni Aurora. Tumingin si Aurora sa bata. Ang inosenteng tanong ay tila isang maliit na kurot sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng matinding sakit. Natutunan na niyang tanggapin ang katotohanan. Apo, malayo ang pinuntahan ni na Daddy at Mommy. Matagal pa bago sila makabalik. Malambing na sagot ni Aurora habang inaayos ang buhok ni Junjun na ginulo ng hangin. May mga leksyon silang kailangang matutunan. At habang nag-aaral sila roon, narito lang si Lola. Tayong dalawa muna ang magkakasama. Mag-aaral kang mabuti, magiging mabuting tao para pagdating ng araw, maipagmalaki ka nilang pareho. Tumango si Junjun kahit hindi pa lubos na naiintindihan ang bigat ng mga salita ng kanyang lola. Niyakap niya si Aurora ng mahigpit. Opo, Lola. Babantayan ko po kayo palagi. Isang mainit na luha ng kaligayahan ang namuo sa mga mata ni Aurora. Sa bawat pagyakap ng kanyang apo, unti-unting napupunan ng malaking butas na iniwan ng pagkawala ni Mateo. Natanto niya na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo na nag-uugnay sa inyo, kundi tungkol sa respeto at tunay na pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Nang dapit hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at kinukulayan ng kahel ang kalangitan, bumalik ang maglola sa kanilang maliit na bahay. Ang amoy ng nilutong paksiw na isda ay sumalubong sa kanila mula sa kusina. Habang kumakain sila ng tahimik at payapa, napatingin si Aurora sa labas ng bintana. Mula doon, nakikita niya ang lumang parola na nagbibigay gabay sa mga naliligaw na barko sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang sarili sa parola. Siya ang ilaw na nanatiling nakatayo sa kabila ng pinakamalakas na bagyo. Siya ang pundasyon na maaring gumuho ng ilang bahagi, ngunit hindi kailanman tuluyang bumagsak. Malaya na siya. Malaya mula sa mapang-abusong utang na loob, malaya mula sa mga pader na siya mismo ang nagtayo, at malaya upang yakapin ang huling kabanata ng kanyang buhay, hindi bilang isang inang sinakripisyo ang lahat, kundi bilang isang babaeng nahanap muli ang sariling halaga. Ang kwento ng gintong galang ay hindi nagtapos sa pagkawala nito, kundi sa pagkakahanap ng isang mas mahalagang kayamanan, ang dignidad, ang kapayapaan, at ang pagkakataong magmahal muli ng walang takot at walang pagsisisi. 5 taon na ang dumaan na parang mga alon na banayad na humahampas at bumabalik sa dalampasigan ng Batangas. Ang buhok ni Aurora ay tuluyan ng pumuti. Tila kinurunahan ng niebe ang kanyang karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng liwanag na hindi kayang nakawin ng anumang pighati. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, pinagmamasdan ang marahang pag-ugoy nito na sumasabay sa ihip ng hanging amoy asin. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa kanyang tabi
ay may isang nakabukas na liham na nagmula sa pambansang bilangguan. Sa loob ng 5 taon, hindi lumiban si Mateo sa pagpapadala ng sulat tuwing sasapit ang kaarawan ni Aurora. Sa bawat linya ng kanyang mga liham, mababasa ang dahan-dahang paggising ng isang ligaw na kaluluwa. Mga kwento ng kanyang malalim na pagsisisi, ang kanyang pag-aaral ng panibagong kurso sa loob ng rehas upang patunayan ang kanyang pagbabago at ang walang katapusang paghingi ng tawad sa inang minsan niyang itinuring na basura. Pinatawad na ba niya ang kanyang anak? Isang pamilyar at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurora habang tinutupi ang papel. Oo, matagal na niyang pinatawad si Mateo. Natutunan niya sa paglipas ng panahon na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan o pagbibigay ng pagkakataong masaktan muli. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa matalas na lubid ng galit na unti-unting sumusugat sa sariling mga kamay. Pinatawad niya si Mateo upang palayain ang kanyang sariling puso mula sa puot. Ngunit pinili niya ang distansya upang protektahan ang kanyang natagpuang kapayapaan at ang kinabukasan ng kanyang apo. Ang kapayapaan ay narito na, malalim na nakatanim sa bawat sulok ng kanyang maliit na tahanan. Nahanap niya ito hindi sa dami ng yaman, kundi sa katahimikan ng pag-iisip sa gabi, sa kawalan ng takot na may magtataksil sa kanya sa ilalim ng sarili niyang bubong. Mula sa pintuan ay pumasok si Junjun, na ngayon ay isa ng matangkad at masiglang binatilyo. Dahan-dahan itong lumapit at inilagay ang isang gintong medalya sa leeg ni Aurora, ang gantimpala nito sa pagtatapos bilang valedictorian sa kanilang paaralan. Niyakap ng bata ang kanyang lola ng mahigpit, isang yakap na walang bahid ng pag-iimbot at puno ng tunay na pagkilala sa kanyang mga sakripisyo. Para sa mga inang nakikinig sa hangin ng buhay, ang kwento ni Aurora ay nag-iiwan ng isang malalim na aral na ukit sa bato. Ang pagiging ina ay isang dakilang tungkulin, ngunit hindi ito isang habambuhay na kontrata ng pagiging martir. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat maging kasing kahulugan ng pagkawala ng sariling dangal. Walang masama sa pagbibigay at pagtulong, ngunit kapag ang inyong sakripisyo ay ginagamit na sandata upang tapakan ang inyong pagkatao at nakawin ang inyong kalayaan, may buong karapatan kayong sabihing tama na. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala para magpaalipin at ang pagmamahal sa sarili ay kailanman hindi naging isang uri ng pagiging madamot. Hinaplos ni Aurora ang tunay na gintong galang sa kanyang braso. Ang kinang nito sa ilalim ng papalubog na araw ay hindi na sumisimbolo sa bigat ng mga nakaraang paghihirap, kundi sa tatag ng isang babaeng dumaan sa nagbabagang apoy at lumabas bilang isang purong ginto. Kasama ang kanyang apo na umalalay sa kanyang pagtayo. Naglakad si Aurora patungo sa dalampasigan, sinalubong ang panibagong dapit hapon na puno ng pag-asa, pag-ibig at ganap na kalayaan.